Hi mga karag-karag, welcome back to my vlog. So nandito na naman ako, bibili na naman ako ng dagdag na kahoy ni tatay para matapos yung bahay niya at makalipat siya ng January 1. Hahabulin ko talaga na makalipat si tatay sa kanyang bagong bahay sa ating Chismis with ako. So ayun, kasama ko yung bayaw ko kasi siya yung pinadrive ko sa Ferrari kasi wala nga si Kinoy, bumalik na ng Cebu. So dumagdag ako ng 15 ka 2x2, 5 ka 2-3 at tabla para sa kanyang banggira, bitaw siyang kusina. So hopefully na matapos talaga siya bago ang bagong taon. So sisikapin ko mga karag-karag. Tara. So yun mga karag-karag, nabili ko na yung mga kulang na kahoy ni tatay. Ay, malapit na, konting kembot na lang, matapos na natin. So yan ang mga karag-karag, nakita nyo na yung kaganapan ko kanina. So very Hagardo versus ang ating menopausal fashion destruction look sa chismisan ngayong gabing ito. Hahabol talaga ako para sa pangkabuhayan showcase, para sa ekonomiya itodo ko na to mga karag-karag. Alam kong na-late ako, pero yun nga, busy ako sa ating chismis with the cost na matapos ang bahay ni Tatay Silino. Bukas, kulang na lang talaga ako ng bintana sa kapinto mga karag-karag. Baka may mga pinto kayo dyan na gustong ipadala sa akin. Nako, isend nyo na dito mga karag-karag para sa January 1 makalipat at matirahan na ni tatay yung bahay niya. Yung talagang hinahabol ko na araw na sana makatira na si tatay ba bago mag 2026 bitaw. Kaya kanina inasikaso ko talaga yung mga kulang niya na kahoy. Kaya ayun, kompleto na, may pasemento na rin. Mura ko gigukod. Pero laban to, oy, laban talaga, ilaban ko talaga tong mga karag-karag. So eto na nga mga karag-karag, balik chismisan na tayo. Halaka no, si Sintensyahan na pala no, si Mother Sitang, si Kunan ba, ng 2 taong pagkabilanggo. Kalat na kalat siya sa social media, no, nakita ko talaga to ba. Ito yung ano ba, karma sa ano bitaw, ambisyon niya na masungkit ang Miss Universe Organization. Well, nagkatotoo naman, pero yung kabayaran is ito, nagkadalitsi-litsi talaga yung pangkabuhayan showcase ni Mother Sitang. Hindi lang siguro talaga rin niya nadala ng maayos o nahawakan na maayos yung financial statistic office and commitment niya. Kaya ayun na ano ba, nagkalugi-lugi bitaw siya. Sayang, kung alam nyo, kung hindi lang sana kinuha at binili ni Mother Sitang ang Miss Universe Organization, hindi mangyayari ito sa kanyang buhay. Pero yun nga, lahat may dahilan at lesson learned nga rin siguro ito kay Mother Sitang, di ba? Kaya mahirap humusga pero harapin talaga to ni Mother Sitang. At lahat naman ng mga pagsubok ay may ano bitaw katapusan, at sa pagsubok na to ni Mother Sitang, tiyak na babangon siya ng mas matatag ba. Kasi may gusto tayong makamit pero hindi talaga sasang-ayon yung tadhana, kaya gagawa talaga ng paraan yung mga bitaw, mga bagay na hindi para sa'yo. Yun yung magiging reaksyon ko. At eto pa mga karag-karag, halik ng isang hudas. Yun yung mga hanas at banat na mga taga-Mexico, yung mga taga-Tacos na hindi pabor at kontra sila sa pagbili ni Manong Chavit sa Miss Universe Organization. Grabe talaga sila. Tapos si Madam Paula daw at ang dating bitaw ng Miss Universe, may mga paganitong eksena na kung saan kampante daw sila na masungkit nila ang Miss Universe Organization under sa pamamahala ni Manong Chavit at ang anak nito. Kaya yung spekulasyon daw ni Manong Chavit is ma-disappoint lang daw. Kasi hindi daw papayagan ni Mang Kanor na ibigay sa Pilipinas ang Miss Universe Organization. Yun yung mga nash nila. Halik ng isang hudas. Grabe yung mga titulo nila. Makabuang mapod mga karag-karag. So yung pagod yung katawang lupa ko, dumagdag ito sa mga chismisan nila. Naluyag yun ang akong espiritu galore. Kung sa Miss Cosmo naglabasan na ang mga bitaw Poncio Pilato na bumanat kay Chelsea Fernandez, dito naman sa taga Mexico na grabe, ginamitan na tayo ng mga oremos oraciones. May mga pahalik di hudas na silang nalalaman mga karag-karag. So nag-after na naman daw ang Pilipinas ng pang-5, pang-6, pang-7 corona gaya sa Miss International, ng hawakan daw ito ng mga Pinoy. Kung mapasa atin daw ang Miss Universe Organization
Aasa daw tayo na mas malala pa daw kay Mang Kanor yung pamamahala ni Manong Chavit at ng kanyang anak. At sa pagbalik daw ni Madam Paula, tiyak favoritism is on the spot na daw. Nahiya naman ako sa kanila mga banat, mga karagkarag sa favoritism on the spot. Grabe talaga sila. Hindi ko maisip kung saan sila kumuha ng kakapalan ng mukha. Kasi parang nabaliktad na yata ang sitwasyon. Sila pa itong may ganang bumanat kung mabili man sakali ni Manong Chavit ang Miss Universe Organization na may favoritism, pero sila ayun si Inday Fatima nila ayaw talagang ibaba yung corona niya. Dahil para sa kanya, deserve niya talaga at siya talaga yung itinadhana with a purpose. Amot lang, oy, kahasol ba ni nila, oy? Musamot man kung kakapoy. Pero yun, ilaban pa rin natin yung pagkachismosa natin mga karag-karag. Dahil magiging reaction ko sa mga taga-Tacos, lalo na sa mga taga-Mexico, bring it on, bring it on, bring it on. Gaya-iya lang na yung mga simod. Yung kuan ay kandidata ay pinutakti ng kanyang kapwa Mexican Queen si Lupita Jones bitaw na maging formal din minsan si Inday Fatima kasi doon pa sayaw niya sa kanyang pa-homecoming ba pinutakti talaga siya ni Lupita Jones. Di sila nahiya, sarili nilang reyna din doon, hindi talaga pabor sa pagkapanalo ni Inday Fatima. Kaya kung mag-ano sila, humana sila ng favoritism on the spot, ano ang tawag kay Inday Fatima? Nga.